Halos hindi na siya nakatulog ng gabi iyon dahil sa kaiisip niya kay Jess. Ngayon pa lang ay nagtatalo ng kanyang isip kung paano niya pahihindian ito kung sakaling ligawan siya nito. He was full of charm and was very hard to resist. Naku naman, Joanne, nag-jump ka na agad sa conclusion. How sure you are na liligawan ka niya? Sika niya sa sarili. Kinaumagahan ay mabigat ang kanyang katawan nang bumangon siya. Kung pwede lamang ay hindi muna siya papasok, ay masarap sanang magbabad sa kama hanggang tanghali. 2 gabi na siyang puyat. Hindi siya pwedeng magtamad-tamaran. 2 araw sila sa Santa Cruz, kaya siguradong tambak ang kanyang trabaho ngayon sa supermarket. Isa pa kailangan niyang pumunta sa sukat branch para pangasiwaan ang pag-aayos sa merchandising ng mga produkto. It will be very busy day for her. Mabilis siyang naligo at nagbihis ng denim skirt at blue cotton shirt. Isang pares ng stylish flat sandals ang sinuot niya. Habang bumababa siya ng hagdan ay nagbabrush siya ng kanyang buhok. Sa dining room siya nagtuloy. Nadat nga niyang kumakain na roon ang kanyang mga magulang. Morning, Mommy, Daddy. Bati niya sa mga ito bago siya umupo sa silya at nagsimulang kumain. Hindi ka ba muna magpapahinga? Tanong ng kanyang mami. Hindi ka ba napagod kahapon? Marami akong trabaho, Mami. Wala tayo ng Sabado at Linggo. Tiyak na maraming nag-wholesale kahapon. Mag-follow up ako ng order sa mga suppliers at saka siguradong magulo ang mga display racks. Kaya nga may mga tauhan ka para sila na ang gumawa niyon. I-delegate mo ang trabaho, Iha. Para hindi ka masyadong mahirapan, sabi ng kanyang daddy. Ginagawa ko naman ho yun, kaya lang ay parang hindi ako kontento kapag hindi ako hands-on sa trabaho. May oras pa ay pupunta pa ako mamaya sa sukat branch para mag-ayos naman. Tingin ko hindi maganda ang pagkakaayos ng mga iyon nung nag-open tayo roon eh. Hayaan mo't papalitan kita mamaya sa main branch pagkatapos kong ayusin ang mga halaman ko sa orchidarium. Wika ng kanyang mami. Hindi naman talaga kailangan, Mami. Nang sinabi kong I can manage the business alone. I mean it. Magpahinga na lang kayo. Ano ka ba naman, anak? Masyado mo na kaming pinapamper ng daddy mo. Panay ballroom dancing na lang ginagawa namin. At ikaw, nakalimutan mo ng sarili mo dahil sa katatrabaho. Humigop muna siya ng kape bago siya nagsalita uli. Naalala na naman niya ang sinabi ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Mami, totoo bang yung tungkol sa angka ninyo? Tumawa ito. Naku, matagal ng biruan yan sa angka namin. Kasi ba naman napakaraming tumandang dalaga? Nagseryoso siya. Totoo naman ho ba? Aba, kung sa dami ng tumandang dalaga, akalain ko na kahit sino na totoo nga yun. Nakapag 30 ka na, hindi ka na makakapag-asawa? Umiling ito. Sa palagay ko naman ay hindi totoo yan. Hayan tuloy ang implikasyon ng sabi-sabi. Maagang nagsipag-asawa ang mga pinsan mo. Tingnan mo si Melissa, iginapang ng Tia Pedring at Tia Nelia niya ang pag-aaral, nag-asawa agad. Paano naman ho kung totoo? Nag-aalang tanong niya. Ang kanyang daddy ang sumagot. Di mag-asawa ka na para hindi ka na nag-aalala. Bumaling rin siya rito. Daddy, alam naman ninyong wala akong boyfriend. At hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kagaya ng sinabi ko noon, wala namang pumipigil sa iyo para makipag-boyfriend. Ngayon, magte-30 ka na. Saka na naman nagmamadaling makahanap. Aba, baka sa pagmamadali mo ay mapatapat ka sa bungi. Hindi naman ho sa nagmamadali ako. Anong hindi? Anong kanyang daddy? Mukhang rattled ka na nga sa sinabi ng Tia Kulasa at Tia Berting mo. Huwag kang mag-alala, anak. Para sa akin, walang katotohanan ang sinabi nila. Talaga lang nagkataong hindi nagkaasawa ang mga pinsan mo. Sa ganda mo yan, kahit 25 o 40 ka na, tiyak na maraming magkandara pa sa iyo. Pumili ka na sa manliligaw mo. Ngayon, nakangiting sumang-ayon ang kanyang mami. Ako man ay hindi naniniwala roon at saka kung gusto mo namang makasiguro, may 9 na buwan ka pa bago ka mag-30. Ngayon pa lang ay umpisahan mo na ang paghahanap o pagpili sa mga manliligaw mo.
Tama ang daddy mo. Tingin ko na may hindi mo na kailangang maghanap ang kanyang daddy. Napakunot ang noon nito. Halos hindi ka na hiniwalayan ng kapatid ni Rowell kahapon na. Panay ang titig niya sa iyo. Okay siya, dugtong ng kanyang daddy. Daddy is too young for me. Bakit? Ilang taon na ba yan? 27 lang. Napamulagat ang kanyang mami. Maano naman yung 2 taong diferensya? Basta mature ang lalaki. Nasiyahan ang kanyang puso sa kaalaman kung sakali ay walang tutol ang kanyang parents kay Jess. Kayo talaga kung ano-ano na agad ang sinabi ninyo. Na hindi pa nga nagliligaw yung tao. For all we know, baka si Cheska pa ang ligawan noon. Mula sa likuran ay pumasok ang kanyang pinsan. May bitbit itong traveling bag. Mukhang narinig ko ang pangalan ko ah. Good morning, Uncle Auntie. Hi, pinsan. Kadarating lang nito mula Santa Cruz. Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Hindi ka ba kasi sumabay sa amin kahapon? Sabi ng kanyang daddy. Ibinaba ng kanyang pinsan ang traveling bag. Nagkatuwaan pa ho kasi kami kahapon at saka 10 o'clock pa naman ang pasok ko sa school ngayon. Sabi nito bago ito nagtimpla ng kape para sa sarili. Ba't narinig ko yata ang pangalan ko kanina? Sinagot agad niya ang tanong nito. As early as now ay gusto niyang mas siguro kung pinupormahan ito ni Jess. Binibiro kasi ni daddy si Jess sa akin. Sabi ko mukhang sa iyo naman siya may gusto. Sumubo ito ng hotdog bago ito nagsalita. Wish ko lang na ako ang type niya, pero hindi eh. Ikaw, Ate Joanne, ang type niya. Sabi ko na nga ba eh. Napapatalak, sabi ng kanyang daddy. Pinigilan niya ang sariling mahalata ng mga itong excitement sa kanyang boses. At paano mo naman nasabi iyon, Aber? Tanong niya sa pinsan. Diyos ko naman kahit pa kasi cute tong death na ako sa kanya kahapon. Ikaw pa rin ang nililingon niya. Iba talagang asim mo, pinsan, pabaklang wika nito. Gustong tumala ng kanyang puso sa kanyang natuklasan. All the while, akala niya ay binobola rin ni Jess ang kanyang pinsan. Hindi naman pala. But just the same, nasa utak pa rin niya ang 2 bagay na bumabagabag sa kanya. Oo nga at may kakaibang pintig na nararamdaman siya para sa binata. Pero baka hindi rin sila magkasundo pagdating ng panahon. Sa tingin niya ay ibang hilig nito sa gusto niya. Mas bagay kayo ni Jess. Aniya sa kanyang pinsan. Anong magagawa ko? Ikaw nga ang gusto niya. Hindi ko naman ugaliing pagduldulan ang sarili ko At isa pa, sasagutin ko na si Alan. Sino mang Alan na yan? Tanong ng kanyang mami. Naku, Cheska ha? Pinagkatiwala ka ng tatay at nanay mo sa amin. Baka kung ano mangyari sa iyo eh. Huwag kayong mag-alala, auntie. Sa isang araw ay pakikilala ko sa inyo si Alan. Piloto siya sa local flights nga lang, pero darating ang panahon, magiging international pilot din siya. Hindi nga lang siya kasing gwapo ni Jess, pero okay na rin naman siya. Binalingan siya nito. O ikaw, Ate Joanne, huwag kang mag-alala. Dahil iyong na si Jess. Jessica, hindi ko siya gusto, pwede ba? Namilog ang mga mata nito. Oh, promise? Promise. Itinaas pa niya ang kanyang kanang kamay. Lumabas naman ang tinig niya sa kanyang ilong. Luknukan ka ng sinungaling, Joanne. Ngumiti ito. Let's just wait and see. Sa tingin ko kay Jess, he is so irresistible. Mag-resist mo kaya siya? Bakit hindi? Hindi ko nga siya type eh. Bakit ba niya nasabi yon? Bakit siya nagsalita ng patapos? Baka dumating ang panahong mapahiya siya at kainin niya ang kanyang mga sinabi. Pero sa palagay naman niya ay hindi. Kailangan niyang kalabanin ang kanyang damdamin. Kaysa naman yung pag-ibig nga siya, nararamdaman para kay Jess, pero sa kalaunan ay hindi naman sila magkakasundo pagdating ng panahon. At saka totoo ang sinabi niya sa kanyang mami, with her beauty kahit 30 o 40 pa siya, magkakaasawa siya kung gugustuhin niya. At yung hindi man siya magkaasawa, ano ba? Mag-aampon na lamang siya ng baby, o magpapaanak na lamang kaya siya. Napapilig niya ang kanyang ulo sa naisip niya. Kailangan na ba talaga niyang marattle ng ganon? Come what may na lang. Kung ano ang ibibigay ng Diyos, magpapasalamat pa rin siya. Ang Evangelista Supermarket ay nasa bukana lang ng subdivision. Pero malayo sa bahay nila kaya dinadala niya ang kanyang kotse sa isang Lancer kapag pumapasok siya. Ang kinatatayuan niyon ay isang 500 square meter lot. Dahil siya ang pioneer doon, halos lahat ng mga residente ng subdivision ay sa kanila namimili.
pati na ang mga kalapit na mga residente sa labas ng subdivision. May mga sari-sari stores at mini groceries na kumukuha sa kanila ng paninda on a regular wholesale basis, kaya mayroon silang 2 delivery vans. May mga pagkakataong nagagamit pa ang kanyang kotse kapag hectic ang schedule ng deliveries nila. May maliit din siyang opisina sa supermarket na nagsisilbing back office. Naroon ang 2 units na computer kung saan monitor niya ang inventory level ng stocks nila. Last year lang nangyari ang gusto niyang maging POS o computerized ang cashiering system ng supermarket. Sa ganung paraan ay mas madali ang monitoring ng bawat item. Sa back office niya nakikita kung ano ang kulang base sa inventory. May 3 siyang staff sa opisina, sina Fe, Sally at Leonie. Si Fe ang tumatayong personal assistant niya. Ito ang bahala sa timekeeping ng mga empleyado at pagpapasweldo sa mga ito. Ito na rin ang nag-aasikaso sa accounting. Si Sally naman ang naka-assign sa purchasing at ito rin ang head ng merchandising department. Si Leonie ang tumatayong assistant at personal secretary niya. Ang sukat branch ng supermarket naman ay hindi gaanong malaki kaya kasama na iyon sa trabaho nilang 4 sa main branch. So far ay wala naman siyang naging problema ng kanyang mga tauhan. 20 ang kanilang mga empleyado, kasama mga nasa sukat branch ng supermarket. Karamihan naman kasi ng mga malalaking consignors ay may kanya-kanyang promo girl na nag-aasikaso ng mga produkto ng mga ito. Hindi nga siya nagkamali, tambak ng trabahong dinatnan niya sa opisina. Agad na inilatag sa kanya ni Leonie ang mga papelas na dapat niyang pirmahan, pati na ang mga purchase orders at mga check vouchers. Hays, natapos din. 2 araw na akong nawala, tambak na agad ang trabaho. Dahil niya pagkatapos niyang pirmahan ang isang tambak na papeles. Ngayon lang siya natambakan ng ganong trabaho dahil kahit naman Sabado at Linggo ay pumapasok siya. Paminsan-minsan lang siya kung mabsent kapag Linggo. Anong tapos na? Marami pang piniprint si Sally na purchase orders. Maya-maya, may pipirmahan ka pa. Anong sekretarya niya? 32 na ito at pioneer sa kanilang supermarket. Ito na rin ang sisilbing best friend niya. Kagaya niya ay wala pa rin siyang asawa o kaya boyfriend. Baka hindi na ako makapunta sa sukat branch. Bukas na lang tayo pumunta roon. Mabuti pa nga, kumain na tayo. Nilatag nito sa mesang kainan nila na nasa bandang sulok ng opisina ang pagkain pinadala ng kanyang mami sa kanilang katulong. Araw-araw ay pinapadala siya ng kanyang mami ng lunch at dahil palagi namang maraming pinapadala ito, ay sinasalo na lang niya palagi ang kanyang 3 office staff. Kadalasan sila muna ni Leonie ang sabay na kakain at pagkatapos ay sinasali at Fe naman. Habang kumakain sila ay kinukumusta na kanyang sekretarya ang dinaluhan niya ang kasalan. Okay naman, sabi niya. Masaya as usual. Alam mo naman ang kasal sa probinsya masyadong makulay at saka nga ang kanamin masyadong malaki. Hindi ka ba naiinggit sa mga pinsan mong maagang nagsisipag-asawa? Hindi kapalaran nila yun Pero alam mo, I just realized now that I'm really not getting any younger. Kaya huling pag-abay ko na yon, tatanggihan ko ng iba pang mag-i-invite sa akin na maging abay. Nagbiro ito. Paano yan kung kukuhin kitang abay, hindi mo ba ako pagbibigyan? As if naman may pakakasalan ka. Ilusyon lang, ako mukhang wala na talagang pag-asa. Ikaw malaking malaki pa, maraming nanliligaw sa'yo Sa'yo rin naman Dati yon. Sa isa nang nawala mga manliligaw ko, pagmaktol nito. Natuon kasi ang atensyon ko sa pagpapaaral sa mga kapatid ko Binanggit niya ang sabi-sabi sa angka ng kanyang mami. Naniniwala ka ba roon? Tanong niya rito. Sus naman, hindi computer age na ngayon. Huwag mong sabihin naniniwala ka pa. Bakit nangyari sa mga tiyahin ko at iba pang pinsan ng mami ko? Coincidence lang yan at saka fate. Talaga nila yon. Sa dami ng pwede mong pagpilian, pwede kang mag-asawa kahit bukas din. May point ito. Kailangan niyang makarinig ng mga positive things para hindi siya mag-isip na kung ano-ano. Nape-pressure na kasi siya. Patapos na siyang kumain nang lumapit si Sally sa kanila. Ma'am, phone call. Sino raw? Jess daw. Agad na pumidlag ang kanyang puso. Inaasahan niya ang tawag nito but not so soon. Nagpunas muna siya ng bibig bago siya lumapit sa kanyang mesa. Iniangat ang kanyang telepono. Hello? Hi, Joanne.
Napasigla ang tinig ng binata. Kumusta? Nakangiti siya. Ang saya na kanyang puso. Bakit yan ang pangalan mo? Joanne ang pangalan ko. Ilang beses ko sasabihin sa'yo. Whatever. Basta darling gusto kong itawag sa'yo. And nobody can stop me from calling you darling. You are my darling and you will be my wife. Nabigla ito sa sinabi. Jess, what are you talking about? Hindi pa ba obvious? I'm beginning to court you now. Kapreskuhan ba yon or he was just being frank and straightforward? Paano ka ba naman nakakasiguro sasagutin kita? Nang makita kita, sinabi ko sa sarili kong nakita ko na ang babaeng pakakasalan ko. Kung nasa harap lang niya ito, baka hindi siya makapagkaila ng kanyang totoong nararamdaman. She was blushing. In love na kaya siya? Ang lakas naman ng tiwala mo sa sarili mo. Ganyan ba sinasabi mo sa lahat ng babaeng nakikilala mo? Honestly, ikaw lang ang sinabihan ko ng ganyan. Nagsisimula pa lang ako manligaw pero nag-o-offer na ako ng kasal. Jess, pwede ba? Dadalo ako sa bahay ninyo mamaya ha? I want to prove that my intentions are pure. Hindi mo alam ang buhay namin. Wala ba akong sources? Marami kang pinsan na nakakilala ko kahapon. That's all for now. I'll see you tonight. Bye. Stansya. Sa dinami-dami ng mga manliligaw at nanliligaw pa rin sa kanya, ngayon lang siya nakatagpo na kagaya ng lalaking ito. Hindi naman niya masasabing ng babastos ito dahil hindi niya nararamdaman niyon. In fact, kinikilig siya.